aking punong guro sa magandang pagpapakilala sa akin, Mrs. Leticia Villacorta, kagalang-galang na Barangay Captain Romeo Villacorta, at kagalang-galang Barangay Captain Bagong Pag-asa, Mr. Danilo Pinuya. Sa masisipag na mga guro, mga magulang, mga estudyante, kaibigan, pamilya, at sa eskwelahang ito na aking pinagmulan, magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko rin po ang mga nagtamo ng parangal sa araw na ito. Masaya ba kayo? Ayan, buti naman. Ang gagaling nyo naman, kasi ako walang ganyan noon. Isang napakalaking karangal na ako ay maimbitahan maging panauhing pandangal sa paaralang ito. Sa totoo lang, nung makatanggap ako ng text at saka tawag galing sa ating mahal na principal, hindi ko malaman kung ano ang mararamdaman ko. Kinakabahan ako o nahihiya, nanlalamig, parang gusto ko himatayin. Tapos tinatanong ko sila, bakit ako? Hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo. Yun nga. Kaya, bahala na. Kinakabahan ako ngayon. Sumabay pa yung ubo ko. Mga bata, sino sa inyo ngayon ang may mga gadget na sa bahay? Cellphone, iPad. Taas nyo nga kamay nyo. Wow, ang dami, di ba? Kasi nung bata pa ako, nakikipanood lang ako ng TV sa kapitbahay namin. Kahit na hindi nila gusto ang pagpunta ko sa loob ng bahay nila, wala na silang magawa. Nandoon na ako sa loob. Pag kinakapalan ko pa yung pagmumukha ko, makikikain pa ako. Kaya, napakaswerte nyo dahil iba na ang panahon ngayon. Lahat ng bagay nakukuha nyo na, hindi kaparis namin noon. Nakakatuwang sariwain, nung estudyante pa ako dito, mula grade 1 hanggang grade 6. Natapos ako noong 1992. Naglalakad lang ako mula dito hanggang Ilog Bulo. Ang tsinelas ko pa nga noon, Rambo. Sino nakakaalam ng Rambo sa inyo? Yung Rambo, yung makapal na tsinelas? Pamatagalan kasi yun. Hindi pwedeng masisira agad kasi wala kaming pambili. Buti nga kayo, ang ganda ng mga sapatos ninyo. Ang puputi pa ng medyas ninyo. Kadalasan, ang baon ko noon ay itlog lang, kalahati pa. Hati kami ng kapatid ko. At take note, reject pa yun, ha? Alam niyo ba yung reject? Yun yung itlog ng itik na hindi pwedeng gawing balot. Dahil nga siya ay reject. Mas mura kasi yun. Sa maagang pagkaulila sa aking ama, sa edad na 5 taon, namatay ang tatay ko, 5 taon pa lang ako. Hindi namin alam kung saan kami titira. Kasi nga, wala kaming bahay doon, wala kaming bahay kung saan. Nakitira lang kami sa lolo at lola ko. Sila ang nag-aruga at nagpaaral sa amin. Bagamat kami ay pabigat. Araw-araw, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambaon. Kadalasan ang lola ko, nangunguha lang ng dahon ng sili, ng kangkong, para maitinda. Mamaos ako eh. Kawawa, no? Habang naliligo kami, itinda niya yun. Nari, 5 piso, 4. Para may pambaon na kami sa araw na yon. Hati kami ng kapatid ko, inaaway ko siya lagi kasi kulang eh. Kasi nung araw, yung 4, pwede na yung 2, yung kulang, 2 yung pangbili mo ng palamig, kung ano-ano. Ewan ko ngayon, siguro mahal na talaga ngayon dito. Ayun, ang nanay ko magdamag nananahi ng panyo. Tapos idadaan ko muna yon para magkapera lang papunta dito sa eskwelahan. Hirap na hirap ang kalooban ko noon. Kami magkapatid. Kasi hindi may iwasang
maliitin ka ng kapwa, nakakakita sa inyo. Akala pa nga ng marami nun. Nanay ko yung lola ko kasi lagi kong kadikit nun eh. Ayun, laging gutom. Minsan nagdadaan lang ako. Pag may nadadaanan akong palay, snack ko na yun. Alam niyo ba yung nakabilad na palay? Snack ko na yun. Yun ang kinakain ko. Pagpauwi ng bahay. Kasi, kulang nga yung baon eh. Magkano na babaon nyo ngayon? 20, 50. Nako, baon ko na ng 1 linggo yun. Puno-puno ng pangarap ang aking buhay. Na sa paglaki, sisiguraduhin ko na lahat ng mga anak ko hindi dadanasin ang pinagdaanan ko. Ayun, dumadating kasi nga sa panahon na nagugutom kami. Kulang na kulang. Alam niyo ba na kahit babaeng tao ko, umaakit ako sa puno, walang titingin sa baba, sa taas, lagi ang tingin. Kasi pag tumingin ako sa baba, malalaglag ako. Kaya, para diskarte ko yung sarili ko, magbabaon na ako ng asin. Para pagbaba, wala na akong bitbit, diskarte na lang. Kaya, napakaswerte nyo kasi malamang na halos lahat sa inyo, hindi nyo na dinadanas yun ngayon. Tanda-tanda ko pa noon, nung bata pa ako. Lagi mainit yung ulo ko, laging ako napapaaway eh. Kasi, minsan, nung nandun ako sa grade 3, naalala ko pa noon, magcha-Chinese garter kami doon sa walkway, doon sa hallway na yun. Ang suot ko ba naman ay panty ng nanay ko. Eh, hindi ko alam kung salawal ba yun o palda na. Kaya, syempre, pag tinutokso ko, may ulo ko, nang aaway na ako agad. Pero wag nyo gagawin yun. Kinukwento ko lang yung aking karanasan noon. Hindi ako nakatapos ng college. Kasi nung panahon na yon, mayroon pang CCF, Christian Children Foundation. Pwede naman nila akong tulungan sa aking college. Kaya lang, mas pinili kong tulungan muna yung mga kapatid ko makapag-aral. Kasi ako ang panganay, kailangan matulungan ko muna sila dahil kami naghihikahos talaga. Alam niyo ba mga bata, ang hotdog, chicken o ham ay pang Christmas party ko lang. Kayo ba, nauulam niyo ba yun ngayon? Akala niyo, ang ulam ko noon, kropik lang at itlog. At yung baunan ko, binalot pa sa dahon ng saging. Kaya walang ibig tumabi sa akin sa desk. Kasi pag nilatag ko na yung dahon ng saging na yon, wala nang space para sa katabi ko. Kaya, ewan ko, bakit ganon? Kaya, napakaswerte nyo talaga ngayon. Siguro may mga mararami din maswerte nung mga panahon na yun, nakaklase ko, tsaka mga kabatchmate ko. Pero iba din talaga yung aming naging karanasan. Kaya, meron din akong mensahe sa mga magulang. Mga magulang, alam kong lahat ng inyong ginagawa at sakripisyo ay para sa ikagaganda ng kinabukasan ng inyong mga anak. Ngunit ang material na bagay ay hindi pa rin sapat upang sila ay lumaking mabuti at responsableng tao. Iparamdam din natin sa kanila ang lubos na pagmamahal at ituro ang pagiging responsableng tao sa pamamagitan ng ating mga sarili. Sariling galaw at gawain dahil na sa ating pinapakita kung paano din sila mahuhubog. Kasi, nung bata pa ako na naghihirap nga kami, sa totoo lang, naghahanap din kami ng yakap, ng pagmamahal, na kulang talaga. Kaya, parehong lugar kulang. Dinadala ko yon. Kaya mga magulang, dadali ng mga anak ninyo kung ano ang pinapakita nyo rin sa kanila ngayon. Habang lumalaki, natututunan ko ang maging matapang at matatag. Kasabay ng paglaban sa kahirapan ng buhay, ito ang aking naging tibay at pundasyon upang sundan ang aking mga pangarap sa mga panahon na yon. Hindi ko masasabing perpekto at walang nagawang pagkakamali.
madalas madapa. At importante lang, alam natin kung paano tayo babangon. Hindi ako nakakalimot magdasal at magpasalamat. Lagi kong hinihiling. Nagabayan ako upang matulungan ko ang aking pamilya at maiahon sila sa kahirapan. Ang lagi kong sinasabi sa Panginoon, ituro mo lang, ako na po ang bahala. Sa ngayon, ang gabi, ginagawa kong araw sa pagsusumikap. Doble ang oras ng aking pagtatrabaho dahil balang araw, gusto ko maipagmalaki ako ng aking pamilya at mga anak. Hindi hadlang ang kahirapan sa ating pinagmulan. Ngayon, bata pa kayo tulad ko noon. Marami din kayong pangarap. Kailangan buo ang inyong loob. Pursigido at huwag mahihiya. Ang mga sasabihin ng tao ay kakambal na ng buhay. Kung ang gawain mo ay tama, ang pakay mo ay mabuti, walang dapat na ikabahala. Iyan ang pinaka-importante sa lahat. Sa panahon ngayon, halos lahat nasa inyo na, pagsusumikap na lang, papunta doon. Walang mawawala kung kayo ay magsusubok. Mangarap, tulungan ang sarili, makinig sa mga guro at mga magulang. Ngayon, ang pinakamagandang panahon ng pagbuo ng respeto at layunin sa buhay. Tandaan natin, ang edukasyon ang pinakasusi sa magandang buhay. Samahan ng abilidad upang lalo itong tumibay. Madali lang mangarap, ngunit ang proseso nito ay imposible. Positibong pananaw at huwag matatakot harapin ang mga pagsubok. At maging responsable at magandang halimbawa sa nakakarami. Bago matapos ang aking pananalita, binabati ko kayo ulit, mga nagkamit ng karangalan at pagpapahalaga sa araw na ito.